Nagising ako dahil sa pagtama ng sikat ng araw sa aking mukha. Tumalikod ako upang ibaling ang aking mukha sa parte na hindi tinatamaan ng sikat ng araw. Napabalikwas ako ng bangon nang maalalang wala na nga pala kami sa isla at narito ako ngayon sa mansyon ni Sander sa Maynila. Speaking of Sander, ibinaling ko ang aking mga mata upang makita ang paligid. I don't see any sign of Sander. He didn't sleep here. Saan kaya siya natulog? Don't tell me na magdamag niyang kasama ang Daisy na yun. Tila naman sumama agad ang mood ko dahil sa naisip ko. I don't like to be a jealous, naging girlfriend, ngunit hindi ko maiwasan lalo na't hindi naman ordinaryo ang lalaking mahal ko. Sander is the most sought after bachelor here in the Philippines. Kahit na sinong babae ay magpapakamatay para lang bigyan niya ng kahit konting atensyon. I shake my head to remove all the unwanted ideas that coming into my mind. I need to be confident with myself. So far, Sander hasn't done anything wrong. He did nothing but to assure me of his love for me. I should do the same. I should always give him the benefit of a doubt. The moment that I let him get into my life again, I decided to let go all the bad memories that we had together. We can't move forward unless we let bygones be bygones. Nagdesisyon na akong bumangon. I was about to look where the shower is nang makarinig ako ng isang katok mula sa pinto. Mabilis kong tinungo ang pinto at binuksan yon. Bumungad sa akin ang isang dalagang hindi naglalayo sa edad ko. Maamo ang mukha at may matamis na ngiti sa labi ang ibinugad nito sa akin. Good morning, Miss Andy. I am Aniseta. You can call me Annie. Pinapasabi mo po ni Sir Sander na pasensya na dahil hindi po niya kayo ngayon maasikaso dahil madami po siyang kailangan gawin ngayong araw. Kaya naman po ibiniling kanya sa akin at ako po ang bahala sa lahat ng kakailangan ninyo. Habang nagpapaliwanag ito ay ni minsan hindi nawala ang ngiti sa mga labi nito. Bahagya akong napatawa nang matapos itong magsalita. Her jolly disposition is very evident in her face. She's like a little fireball of happiness that was contagious. Unti-unti na ring nawala ang lungkot ko dahil kahit papano ay may makakasama ko ngayon dito sa napakalaking bahay ni Sander. Binuksan ko ng malaki ang pinto upang papasukin ito nang matapos na itong magsalita. She's not wearing a maid's uniform, so basically she's not working here as maid. Who are you? I mean, you work here as what? Based on your clothes, you're not maid here, obviously. Masyado ka ding informal to be his secretary aside from the fact na nakilala ko na ang secretary niya. No offense meant ha, don't get me wrong. I was just curious. Tanong ko dito nang tuluyan na itong makapasok sa loob ng kwarto. Dire-diretso ito sa couch at doon umupo bago humarap sa akin at ngumiti ng ubod ng tamis. I will be your assistant from now on. Why would I need an assistant? It's not as if I will be working here. I was really wondering why would I need an assistant? It's the boss order. I don't get to question the boss. I just follow him, no question asked. Diretso nitong paliwanag sa akin. Where is he, by the way? I asked her, letting go my previous curiosity. I figure out that there's no use of bombarding her with too many questions because he will definitely answer me. I need to ask Sander directly. I was just hoping that he will give me a direct answer this time. Doing business, she vaguely answered. I know they are hiding something. There's something about if that they don't want me to know. Or maybe there's an emergency in the hospital. Patay mali siya kong kuminto and I acted as if I'm not really that interested so I can caught her off guard. No, mabilis naman itong sagot habang nakatutok ang mata sa TV. Or maybe in the real state, kuminto kong muli habang kunwari ay inaayos ang aking mga damit na nasa aking maleta. No, sagot itong muli habang hindi pa din inaalis ang mga mata sa telebisyon. Then which business? Hindi ko na napigilang itanong.
Saka lamang ito bumaling sa akin ng tingin, wala na ang masayang mukha nito bagkos napalitan niyon ng seryoso at walang emosyong mukha. Bago siya tuluyang nagsalita, I suddenly felt goosebumps. This girl in front of me is totally different from the cheerful girl who walks inside my room. I can't tell you anything. Maiksing sagot nito. I didn't try to fry even more. I just decided to take a shower and let this curiosity sit for a moment. Okay, fine. I'll just take a shower. Wika ko dito. Isang mabining tango lamang ang sinagot niya sa akin bago muling bumalik ang atensyon sa panunood. It is the first time that I will explore the inside of Sander's room. I didn't have much time to check it since I was really tired and I was thinking about Sander. Seeing the whole room in the daylight is way different. Mukhang mas lumaki ito tingnan kumpara kagabi. Sa loob ng kwarto ay mayroong 3 pinto. I don't know which one is the bathroom. Kaya naman, isa-isa ko na lang itong binuksan upang makita kung alin sa mga yun ang bathroom. Unang pintong nakita ko ay ang pinto sa may kanang parte ng silid na malapit sa malaking couch na nasa gitna ng silid. I twist the knob to open the door at hindi bathroom ang tumambad sa akin, kundi isang malaking walk-in closet. Sa loob nito ay maroon pa ding malaking couch sa gitna habang ang paligid nito ay napapalibutan ng iba't ibang klaseng mamahaling damit, neckties at mga sapatos. Lahat ng nandoon ay mga gamit pang lalaki. Papasa na ding isang bahay ang loob ng walk-in closet. Napapailing na lamang ako dahil sa aking pagkamangha. Sinulyapan ko pang muli ng isang beses ang silid bago nagtungo sa labas. I tried to open the door next to it but it was locked. Dito niya siguro nilagay yung mga importanteng mga gamit niya. That would be the most plausible reason why she needs to put a lock on it. The last door that I tried was the bathroom. Finally, hindi ko pa din napigilang mapanganga dahil sa ganda ng nakikita ko sa loob. I felt like a princess right now. Nakakaingganyo ang ganda ng bathtub. Kaya naman, hindi ko na napigilang magbabad doon. I opened the faucet and let the water run down to the tub. Inaantay kong umabot ito sa tamang dami bago ko nilagay ang isang bubble bath soap na nakita ko sa mga nakahilirang mga sabon sa harap ng malaking salamin doon. Nang makontento na ako sa dami ng tubig at sa dami ng bula sa bathtub ay nagsimula na akong alisin ang lahat ng aking damit. Saka ko inilubog ang buo kong katawan roon. Lubhang ginhawa na naman ang nararamdaman ko nang tuluyan ng lumapat ang bawat parte ng katawan ko sa tubig. Nahiga ako roon habang ang aking ulo ay nakasandal sa dulong bahagi ng bathtub at ang buong katawan ko lamang mula sa liig pababa ang nakalubog. Ang buong katawan ko ay natatakpan ng bula, kaya't hindi aninag ang katawan ko sa ilalim ng tubig. I closed my eyes to savor the peacefulness of this moment. Ngunit ang kapayapaan ng pag-iisip ko ay napukaw nang marinig ko ang biglang pagtunog ng lock ng pinto at ang pagbukas nito. I am sure that I locked the door after I went in. Who's that? Someone's in here. Matapang kong sagot kahit na ang totoo ay napupuno ng takot ang aking dibdib dahil sa pangahas na pumasok sa banyo. I know, may pangasar na maaninag sa boses ng nagsalita. You scared me, Sander. You really have a habit of going inside a locked doors. Angil ko sa kanya. Nakahinga ako na ako ng maluwag. Nang mapagtantong si Sander lamang pala ang pangahas na pumasok sa banyo. I miss you. I can't wait for you to come out. I need to see you now. Malambing nitong wika habang dahan-dahang tinatahak ang pagitan namin. Nang tuluyan na siyang makalapit ay umupo ito sa gilid ng bathtub habang nakaharap sa akin. Nakatitig lamang ito sa aking mga mata at walang kahit na anong salita ang namutawi sa kanyang mga labi. Gayon din ang sa akin. He looks tired. The dark circle under his eyes is evidently shown in his face. He probably hasn't much sleep since yesterday. I thought you're busy, basag ko sa katahimikan. Yes, I just came back to get some things, pero aalis din ako agad.
Bahagya nitong hinawi ang mga bula sa ibabaw ng tubig sa bathtub habang siya ay nakaupo sa gilid nito. Sander, stop it. I'm naked, sita ko rito. I know, my love, so what? I already see everything. Nakangising wika nito sa akin. Napanguso na lamang ako sa sinabi niya. Oo nga naman, I don't have any reason to act like this. We already did more than showing our body parts to each other. You're so cute, which makes me wanna kiss you real hard right now. I can see the lust and passion in his eyes. Why don't you? I tease him. If I do, I maybe ended up packing you real hard right now. And that won't be good for business. Wika niya na sinundan ng mahinang tawa. I'm feeling naughty today. I want to tease him more. I hope your business can warm up your bed every night. I tease him more. I slightly bend my legs so that he can see some part of it. I felt triumph when I saw pure lust in his eyes when he saw my exposed legs. But bad idea, my love. You shouldn't test a monster. Pagkasabi niya noon, ay agad na niyang sinunggaban ang aking mga labi. He torridly kissed my lips and started to snake his tongue inside mine. Hindi ko naman siya binigo at buong pusong tinanggap ang kanyang mga halik. Bahagya kong inangat ang aking ulo upang maabot ng mabuti ang kanyang mga labi. Malaking tao ito kaya alam kong nahihirapan siya sa posisyon namin dahil sa pagkakayuko. Because of what I did, my breasts were exposed above the water. Unti-unti ko namang nararamdaman ang isa niyang kamay na nasa aking lieg. Ang unti-unting nagsisimulang gumapang pababa sa aking dibdib. Nang tuluyan ng matagpuan ng kanyang kamay, ang tunay na pakay ay agad niya itong pinisil. Ang isang daliri naman ito ay bahagyang sinundot ang aking utong, dahilan upang mas lalo itong tumigas. Hindi pa siya nakontinto rito at inipit niya pa ang tutok ng aking dibdib sa pagitan ng kanyang mga daliri. He pinched it which makes me moan against his mouth. Nang magsawa ang kanyang kamay sa aking dibdib ay nagpatuloy ito sa pagdaos-dos pababa sa aking gitna. Hindi ko na napigilang kumapit sa kanyang batok nang tuluyan ng lumapat ang kanyang daliri sa aking kasilanan. He made a circular movement on top of my pussy. I moaned again while our lips are still locked. Mas lalo akong napanganga nang bumaba ang mga daliri niya papunta sa bukana ng aking kasilanan. Mas lalo naman niyang pinag-igi ang pagsakop niya sa aking mga labi. I felt it when he inserted his 2 fingers inside me. I moaned in the ecstasy that his fingers brought into my being. His fingers started to come in and out of my vagina. That makes me shiver. Ungo lamang ang tangi kong naisagot sa bawat pagpasok ng kanyang mga daliri sa loob. His expert hands is making me lose my mind. Binitawan niya ang aking mga labi at malamlam akong tinitigan. Habang ninanamnam ko ang sarap ng pagpapaligaya ng ginawa niya ng kanyang kamay. I saw satisfaction in his eyes when he saw my face, enjoying every drop of sensation his hand brought to my body. He continued packing me with his fingers while watching me enjoyed it. Ilang minuto pa ang naramdaman ko nang malapit ko nang maabot ang rurok ng aking kasukdulan. Pastor, please, hindi ko na napigilang daing sa kanya. Dahil sa nararamdaman kong malapit na ako, hindi naman niya ako binigo at mas lalo niyang binilisan ang kanyang kamay kaya mas lalo akong napatili habang inaabot ko ang aking kasukdulan. Hinihingal ako nang matapos kong maabot ang langit. Unti-unti kong dinidilat ang aking mga mata at sinalubong ako ng napakagandang asul niyang mga mata. I always love to watch you come, my love. Nakangisi niyang bungad sa akin nang dumilat ako. Oo lamang ang tangi kong naging sagot dahil tila naubos ang lahat ng lakas ko dahil sa nakakaliyong orgasmong ipinararamdam niya sa akin. I need to go. Wika niyang muli na agad kong ikinagulat. Are you sure? Tila nahiya ko pang turan sa kanya. God knows how I am craving for you right now, but I'm really in a hurry and you know that one round won't satisfy me. Yeah, I know. Right, Sander, in his insatiable appetite.
Okay, what time are you coming back? I don't know. Don't wait for me. Si Annie na muna ang bahala sa'yo. Tell her whenever you need. I love you. I need to go now. Wika nito bago pinataka ng mabilis na halik ang aking mga labi bago tuluyang lumabas ng banyo. Isang buntong hininga lamang ang tangi kong nagawa ng tuluyan ng makaalis si Sander. Tila may kakaibang lungkot ang lumukob sa akin sa mga oras na ito. Parang nais kong manalangin na sana nasa isla na lamang kami lagi at walang ibang iniisip. Ngunit alam kong napaka-imposibleng mangyayari noon. Umahon na ako sa bathtub at ipinagpatuloy na lamang ang paliligo sa shower. Andy. Nang lumabas ako ng banyo ay naroon pa rin si Annie sa harap ng TV at tutok na tutok ang atensyon roon. Dahil hindi naman ako sanay na magbibihis sa harap ng kahit na sino man, kahit pa kapwa ko babae. Ito ay hindi pa din ako komportable, kaya naman dinala ko na lamang ang aking mga pamalit na loob sa walk-in closet na naroon. Pagkatapos kong magsuot ng damit ay naglagay din ako ng manipis na makeup upang kakulay ang aking mukha. Nang matapos ako'y napagpasyan kong lumabas ng closet at kinuha ko ang aking handbag upang ilagay roon ang mahalagang gamit ko gaya ng cellphone at iba pang mga papilis. Nagdesisyon akong pumunta sa opisina dahil kailangan kong mag-report kay Jeanette. Napabuga ako ng malalim na buntong hininga nang tuluyan ng mag-sink in sa akin kung anong magiging epekto ng mga pangyayaring ito sa trabaho ko. Jeanette made it clear that she badly needs to successfully close the deal with the dilatory, but with the things turned out, I don't know how it will affect her company. I wanted to talk to her personally regarding this matter before it go out of hand. Nang makontento na ako sa aking mga gamit, ay agad kong tinungo ang pinto at lumabas ng mapahinto ako dahil sa pagtawag ni Annie. Are you going somewhere, miss? Tanong nito dahilan upang mapalingon ako sa gawin niya. Yes, I'm reporting in my office today. I'll just call to inform him. Casual na sagot ko kay Annie. Okay, let's go. Sagot nito na bahagyang ipinagtaka ko. Go where? Kunot nung tanong ko sa kanya. To your office, right? Kumpirman niya sa akin. Why are you coming with me? Tanong kong muli dito. I'm your assistant. It's just right that I'll be with you wherever you go. Casual nitong sagot. I still don't get it. Why do I need an assistant? May kunting inis na sa aking boses dahil hindi ko ba din nakukuha ang sagot sa gusto kong malaman. I just follow order, miss. I can't answer your questions. Ginitian lamang siya nito at nauna na sa pinto upang buksan yon. After you, miss, wika ni Annie, saka nito hinawakan ang pinto at pinauna siyang lumabas dito. Hindi na ako muli pang nagtanong dahil mukhang wala naman itong balak sagutin siya. Nawala din kasi sa isip ko kanina ang tungkol sa bagay na yun. Kaya hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na tanungin yun kay Sander nang sumaglit ito sa banyo habang naliligo siya. Okay, I will just call him. Ganun na nga ginawa ko at nag-dial gamit ang aking telepono. Tinawagan ko ang number na ginamit niyang pan-text sa akin dati bago pa man kami pumunta ng isla. The line just keep on ringing but no one answered until I heard the voice of the telephone operator. I tried one more time but the results are the same. I tried calling him for a third time but the line was already off. He turned his phone off. Maybe he's busy. Ipinagkibit-balikat ko na lamang ito at nagpatuloy sa paglakad palabas. We took the elevator again going down at saka tinahak ang daan palabas ng mansyon. Si Annie ay nanatili lamang na nakasunod sa aking likod. May tricycle ba dito palabas doon sa may highway? Seryosong tanong ko kay Annie na sinuklian naman ito ng pagkunot ng noo. What do you need that for? Takang tanong ni Annie sa akin. Para makapunta sa sakayan ng bus or jeep papunta sa opisina ko. Speaking of, asan nga ba tayo? Hindi ko ata kabisado ang lugar na to. Ayoko namang mag-grab, wala na akong extra, sayang lang. Seryoso ko pang sagot dito, ngunit isang malakas na tawa lamang ang tanging naging sagot ni Annie sa akin. You word, you know? Kuminto ko sa kanya habang patuloy pa rin ang pagtawa nito.
There's no tricycle here. This is an exclusive village. And everyone here has a car. Wika nito ng bahagya ng makabawi sa hingal niya dulot ng pagtawa. Don't worry, we'll just use the car. Wait for me here. I'll get it ready. Natatawa pa din itong turan sa akin bago tumalikod at pumunta sa garahe. Inirapan ko na lamang ito bilang tugon sa pagtawa niya sa sinabi ko. How should I know that I can use Sanders' car? Ilang minuto lamang ay lumabas na mula sa garahe ang isang Bugatti na kulay ng pinaghalong pula at itim. Pero mas lamang ang pula. Kasabay ng unti-unting pagtakbo ng sasakyan patungo sa harapan ko, ang unti-unti ring paglaki ng aking mga napangangako dahil sa pagkamangha. This is too much for a ride. Are we gonna use this to go to my work? Gulat na gulat kong tanong kay Annie nang saglit itong bumaba mula sa driver's seat pagkatapos huminto ng sasakyan sa aking harapan. Yap, maiksi nitong sagot. Si Annie naman ay excited na i-drive ang sasakyan. Sino ba namang hindi ma-excite kung ganito kagarang sasakyan ang irarampa mo sa kahabaan ng EDSA? Wala ba yung hindi masyadong pansinin? Naiilang na tanong ko kay Annie. I don't think I can explain to my colleagues why I am riding $1 million car when my salary is not even enough to buy a diesel for a whole week. Paliwanag ko pa ditong muli. Point taken. Maybe you can get off the car in the parking area where no one can see you. This is the only car available here. The boss' other cars are stored in his other properties. She suggested. How many properties and cars does Sander have? Guess, wika ko sa aking sarili. It was loud enough for Annie to hear and she answered. Enough for everyone in his family. Come on, happen. Maiksing sagot nito na mas lalong ikinalaki ng mata ko. Dilatory clan is huge clan. Tumaliman ako upang sumakay ng sasakyan. Kahit hanggang sa loob nito ay talagang kahanga-hanga ang itsura nito. Sa bagay, bakit nga naman hindi? Napakamahal ng presyo ng ganitong klaseng sasakyan. Kaya hindi na nakakapagtakang talaga namang state of the art ang pictures and design nito. Ilang minuto lamang namin tinahak ang patungo sa aking opisina. Dahil hindi naman rush hour ngayon, kaya hindi ganun kalala ang traffic besides from the fact na mukhang around the area lang ang mansyon ni Sander dito sa Makati. Katulad ng napag-usapan namin ay sa parking area nga ako bumaba. Nakahinga ako ng maluwag nang walang masyadong tao sa parking area at wala akong kakilalang nakasalubong roon. Akala ko ay naghihintay lamang si Annie sa loob ng building ngunit nanatili itong nakasunod sa akin. I was about to ask her some questions but I realized that she will not answer it is as usual. Hinayaan ko na lamang siyang sumunod sa akin. Ilang minuto mula nang makapasok kami sa elevator ay narating na namin ang floor kung saan naroon ang aming opisina. Bala ko muna sanang ilagay ang bag ko sa aking lamesa bago magtungo sa opisina ni Jeanette. Ngunit laking gulat ko nang makasalubong ko ito sa bukana pa lamang ng elevator. Nanlaki ang mga mata nito na makita ko. She looked tense and bothered. I was shocked when she almost jumped at me. Thanks God, you are here. You're really an angel. Bungad niya sa akin na talaga namang ipinagtataka ko. Oh, what's wrong? Takang tanong ko sa kanya. Do you have good news? Nakangiti at nalalaki ang matang tanong niya sa akin habang ang kanyang mga kamay ay parehas na nakahawak sa aking mga balikat. Good news? Nautal na sagot ko sa kanya. I don't know how to Jeanette what happened. Why I'm asking? I know there's a good news. Ikaw pa kaya nga kita pinadala because I know ikaw lang ang makakagawa ng trabahong ito. Wika nito habang abot tenga ang ngiti habang nakaharap sa akin. I want to open my mouth to tell her what happened but something is blocking my throat. Come, let's go to my office. Doon mo ipaliwanag. She's waiting for us. Wika nitong hindi pa din nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Bagya naman akong nakonsensya dahil alam kong si Jeanette ang pinakamalaking tatanggap ng impact sa desisyong ginawa ko. She? Tanong ko bigla.
Biglang may kung anong kaba ang bumalot sa aking buong pagkatao. Yeah, come on. She doesn't want to be keep waiting. Pagmamadali niyang sa akin. Nasulyapan niya ang bahagya si Annie na patuloy pa rin nakasunod sa akin. Ngunit hindi na ito binigyan ni Jeanette ng atensyon dahil sa pagmamadali. Nang marating namin ang opisina niya ay humigop muna ako ng isang malalim na hininga saka tuluyang pumasok sa loob. Mrs. De La Torre, this is Andy, the account executive that handled the project for Mr. De La Torre. Bungad nito sa matandang naroon at naghihintay sa loob ng opisina ni Jeanette. Elegante itong tumayo at humarap sa amin. Tulad nga ng aking hinala, agad akong nabakas ang gulat sa maganda nitong mukha, ngunit hindi na din may pagkakaila ang edad nito. You? Gulat at may galit ang boses ng matanda nang humarap sa akin. Good afternoon po, Mrs. De La Torre. Nice to see you again. Formal kong bati rito. What's nice in seeing you again? I thought I already get rid of you 5 years ago, but here you are, crawling your way up to my son's life again. You're filthy witch. Isang sampal ang lumapat sa aking pisngi nang matapos itong magsalita. Lahat ng naroon ay nagulat sa inakto ng matanda. Si Jeanette ay nanatiling nakatitig lamang at bakas ang pagkakagulat, habang si Andy naman ay tila nagdadalawang isip kung ano ang dapat niyang gawin. Technically, Sander's mother is also her boss. Binigyan ko na lamang ng isang mabining tango si Annie upang ipalam rito na okay lang sa akin kahit hindi niya ako ipagtanggol at naintindahan ko. Miss Ortiz, I thought your company is reliable and trustworthy. How can you hire a gold digger such as this woman? How can you be sure that she's not worrying around your client for money? That's kind of person she is. Getting your services for my son is a huge mistake. I'm not going to continue doing business with you. Mataray na wika ng matanda. Kahit isa sa amin ay walang nagtangkang sumagot o mga tuwiran rito. No matter how much I hate her, I still respect her for being Sander's mother. Si Jeanette naman ay natiling nakatulala at tila hindi pa rin tuluyang pumapasok sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Her biggest client back out of the project, ang kaisa-isang sanang proyekto na magsasalba sa kanya sa loob ng kumpanya. Nanghihinang napaupo si Jeanette sa swivel chair na nasa harap ng kanyang lamesa. Agad naman akong lumapit upang alalayan ito. I'm sorry, yun lang ang tangi kong nasabi sa aking kaibigan. I know this is my fault. I don't know how to make it up to her. Kumpanya niya ang nakasalalay dito. What happened, Andy? Hindi makapaniwalang tanong niya sa akin. Si Annie naman ay natiling tahimik lamang na nakabasid sa amin. Naupo na ito sa isang mahabang visiting couch na naroon. I know, I didn't tell you about what's really happened to Sanders and I before we broke up. This is the reason why her mother didn't approve of our relationship. She thought that I was just a gold digger, preying on Sanders, but I didn't. I really loved Sanders back then. Until now, napaangat siya ng tingin nang marinig ang huli kong sinabi. What happened in the selection process? Malamig ang boses niyang tanong sa akin. I can feel that she's mad at me. She relied on me and trusted me to take this project with confidence, but I betrayed her by falling in love with Sander all over again. He didn't choose anybody from our selections. Maiksing paliwanag ko rito. I was looking for the right timing to tell her that Sander and I got back together. Why? I know she already knows the answer, but she still wants to hear it from me because Sander and I get back together. I'm sorry. I know I let you down. You can be mad at me until once, but I hope you can find it in your heart to forgive me. Pagmamakaawa ko sa kanya. I want you to leave, Andy. Malimig pa din itong turan sa akin. I still want to stay and ask for forgiveness, but I know that Jeanette needs time to think this through. Jeanette, tawag ko rito. Now! Malakas nitong sigaw sa akin.
Dito na nagunahang tumulo ang aking mga luha. It's my fault why Jeanette Wood lost her company. I am to blame. Tumalikod na ako rito at nagsimulang humakbang papalapit sa pinto. And Andy, you're fired. I don't want to see your face again. Galit ngunit may luha sa mga matang wika nito sa akin. Malungkot ko lamang siyang nilingon pagkatapos ay mabining tumango bilang pagsang-ayon dito. I deserve this. I let my friend down when she needed me the most because I chose to be happy with Sander. This is the price that I had to pay. By gaining Sanders, I lost my job and my friend. Malungkot akong lumabas ng opisina nito habang pinapahid ang luha sa aking mga mata. Si Annie naman ay tahimik pa rin nakasunod sa akin. Agad kong tinungo ang aking lamesa upang kunin ang lahat ng aking mga gamit. Andy, it's been a week since the encounter with Sanders' mother. I wanted to talk to Sanders about that matter right after that incident, but he's nowhere to be found. Most of the time, we would arrive late at night and leave early in the morning. It's also been a week since I saw and talked to him. I tried to call him over the phone, but he keeps on rejecting my calls. He is deliberately avoiding me. I don't know why. That's why it's fucking pissing me off. I woke up today just like the previous day. Nagising akong wala si Sanders sa tabi ko. I know that he sleeps beside me because of the unruly state of his side of the bed. Just like any other morning, I tried to call his phone again but he still keeps on rejecting my calls. Napagdesisyonan ko na lamang na bumisita sa aming bahay upang makita ang aking inay at mga kapatid. Ilang buwan na rin naman simula nang hindi uli akong dumalaw sa kanila. Total ay wala naman akong ginagawa dito sa mansyon dahil palagi din namang wala si Sander dito at ilang araw ko na rin hindi nakakausap. I went out of our room and went directly to the kitchen to have some breakfast. Pagbukas ng elevator na sinasakyan ko ay bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Annie. It's nice that you're here. I want to visit my family in Cavite. Are you coming with me? Bungad kong tanong sa kanya. This past few days, Annie had been my constant companion wherever I go. Mabuti na rin kahit papano ay may nakakausap ako dito sa mansyon. Does the boss knows that you are going out? Balik niyang tanong sa akin. Who cares? He doesn't even answer my calls. Sa kanya hindi na nga kami nagkikita halos. More like iniiwasan naman niya ako. Bakit pa ako magpapaalam? I'm sure he wouldn't mind. Hindi ko na napagilan ang sarili kong ibulalas kay Annie ang pagkainis ko kay Sander. Narinig ko naman ang marahang pagbunting hininga nito. Pagkatapos ay kinuha ang cellphone niya sa bulsa nito. Don't bother, he wouldn't even answer your call. Pigil ko kay Annie, ngunit tila ako ang masigit na natigilan na magsalita si Annie. Good morning, boss. The young miss wants to visit her family. Bungad nito sa kausap sa kabilang linya. He answered her call, not mine. Tila kumulo ang dugo ko nang mapagtantong iniiwasan nga ako ni Sander at sinasadya nitong wag sagutin ang mga tawag ko. Yes, boss. May sasabihin pa sana si Annie ngunit mabilis kong inagaw dito ang kanyang cellphone at saka inilagay yun sa aking tenga. Sander, are you ignoring my call? Sigaw ko dito ngunit hindi ko na yun natapos dahil narinig ko ang pagputol ng linya. What the fuck? Naiinis na binalik ko ang cellphone ni Annie sa kanya. Magsasalita pa sana ako when someone cut me off. You shouldn't be expecting too much from Sander. He's really like that when he's fed up with someone. Maarting wika ng babaeng bagong dating. It was Desi. What are you talking about? Kahit na may ideya na ako sa sinasabi niya ay mas pinili ko pa ding magbulag-bulagan. Come on. Stop acting like you don't know what I'm talking about. Learn to take a hint. Sander is deliberately avoiding you. Mataray nitong sabi habang may hawak na isang red wine sa kanyang kamay. Is that what he did to you? That's why you are very much sure that he's fed up with me. Ganting asar ko dito. Shut up. You don't know Sanders like I do. You don't belong into our world. You will just be the death of Sander. You make him weak. He's not the Sander that I met
in Sicily, in Italy. He changed since I got back here in the Philippines. If something's happened to Sander, it's on you, she said while she's pointing her fingers at me. I don't understand. I don't have any idea what she's talking about. See, Sander didn't even bother to tell you what kind of world he lived in. Clearly, he doesn't have any plans on keeping you for long. If he does, he should start explaining things to you now. Patuloy niya. Mas lalo naman akong naguluhan sa mga sinasabi nito. I was going to ask her more about it, but she turned her back on me and started walking to the door. Ibinaling ko naman ang atensyon ko kay Annie. He works for Sander. I'm sure that she has any idea about what this is talking about. What is she talking about, Annie? Baling ko sa natanong ko dito. I just follow or I cut her off. You just follow orders. You don't answer question. Blah, blah, blah. Stop giving me that bullshit and start answering my question. Dahil malapit na akong mabaliw. Hindi ko na napigilang mapasigaw dito. Hindi naman ininda ni Annie ang sigaw ko at nanatili lamang na nakatitig sa akin. Isang malakas na buntong hininga na lamang ang aking nagawa nang makitang wala talagang balak si Annie na sagutin ang mga tanong ko. What an ill-mannered and unsophisticated woman you are to shout her inside my son's house. Boses ng isang ginang ang naging dahilan upang makpaangat ako ng mukha. It was Sander's mother. Could this day get any more worse? Good morning, Mrs. De La Torre. Bati ko rito. Narinig kong bumati din at nagbigay galang si Annie sa matandang De La Torre. Nasa likod naman ng matanda ang nakangising si Daisy. Why are you here, you gold digger? Blah. Ang sagot ng matanda sa pagbati ko sa kanya. I can't answer dahil kahit anong ako mismo, hindi ko alam kung bakit ako nandito. I didn't know na nagtagumpay ka pa din palang mauto ang anak ko. Pero ito lang ang tatandaan mo. Kahit kailan, hindi ako makakapayag na isang kagaya mo lang ang makakasama ng anak ko. I would do anything in my power para mapalayas kang muli sa buhay ng anak ko. Just like what I did 5 years ago. Nagawa ko na yun noon, magagawa ko ulit ngayon. That's why, if I were you, magsisimula na akong magbalot-balot ng mga gamit. Just make sure na sarili mo lang gamit ang dadalhin mo. Baka naman magnakaw ka pa ng mamahaling gamit dito sa bahay ng anak ko. Patuloy ng pangungutya nito. That's enough, ma'am. Isang nakakabinging sigaw ang nakapagpabaling ng lahat ng atensyon namin sa may pintuan kung saan naroon ang isang malaking bulto na tila kararating lamang. Dahil nakaharang sa harapan ko ang matandang De La Torre, ay hindi ko agad na aninag kung sino ang nasa may pintuan. But I'm 100% sure who it was. Agad na lumapit si Sander sa pwesto namin at tumabi sa akin. Ang inis at galit na namumuo sa aking dibdib para kay Sander dahil sa ilang araw na pag-iwas niya sa akin ay tila milagrong nawala at napalitan ng pagkapanatag dahil at last narito siya sa tabi ko upang harapin ang mama niya. No, son, I will not stop until that woman is totally out of your life. I will do everything in my power to make her life miserable. Ganting sigaw ng ina ni Sander. No, ma'am, you wouldn't. If you tried to push it, I'll swear I will do anything to strap you with everything you have right now so you wouldn't use your power to stamp on less fortunate. Baka nakakalimutan yung ako na ang may-ari ng lahat ng kumpanyang pag-aari mo at kapag hindi ka pa din tumigil, I will make sure that your company legacy will burn into the ground. Galit na wika ni Sander sa ina. Dito na ako nagpasyang awatin si Sander. I hate her mom, but I don't think that's right para tratuhin niya ang nanay niya ng ganon. Regardless of how evil her mother is, she's still his mother.